Magandang araw sa inyong nanonood nito. Ngayon ay itatalakay ko sa iyo ang isa sa malubhang problema ng lipunan, ang alkoholismo o alcoholism. Ano nga ba ang alkoholismo? Ang alcohol use disorder o minsan tinatawag na alkoholismo ay isa sa pinakaraniwang kondisyong medikal. Ang mga taong may ganitong kondisyon ay hindi maaaring huminto sa pag-inom. Kahit na ang kanilang pag-inom ng alak ay nagpapahina sa kanilang buhay at sa buhay ng nakapaligid sa kanila. Ang karamdaman sa paggamit ng alak ay maaaring banayad, katamtaman o malubha. Ngayon, aalamin natin kung ano-ano kaya ang mga sintomas ng alkoholismo. Kapag iniisip mo ang tungkol sa mga sintomas ng kondisyong medikal, maaari kang tumuon sa mga pisikal na isyu tulad ng pananakit, dagnat, ubo na hindi nawawala. Ang mga sintomas ng alkoholismo ay nakatuon sa mga pagbabago sa iyong kalooban at pag-uugali kabilang ang pagnanasa ng inuming may alkohol, ang patuloy na paggamit ng inuming ito kahit na ang iyong pag-inom ay nakakaapekto sa iyong mga relasyon sa iyong pamilya, mga kaibigan at kasamahan. Pag-inom ng higit sa iyong nilalayon o mas matagal kaysa sa iyong nilalayon. Gumugol ng maraming oras sa pagkuha at pag-inom ng mga inuming ito o pagbawi mula sa mga hangover na dulot ng pag-inom. Paulit-ulit na sinusubukan bawasan ang dami mong inom. Ako si Litlit, isang biktima ng alkoholismo. Nagsimula ako ng pag-iinom noong 13 years old. Inayaya lang ako ng mga kaibigan at doon na ako na-addict sa alak. Hindi ko mapigilan ang aking sarili mag-inom kahit ako lang mag-isa at lalo na kapag inaanyaya ko. Ano ang nagiging sanhi ng karamdaman sa paggamit ng alkohol? Hindi alam ng mga manaliksik ang lahat ng dahilan kung bakit nagkakaroon nito ang isang tao. Ngunit may natukoy silang mga sali. Genetics. Pinapakita ng mga pag-aaral na ang mga tao may kasaysayan ng pamilya ng karamdaman sa paggamit ng alkohol ay may mas mataas na panganib na magkaroon nito. Mental health condition. Ang pagkakaroon ng mga kondisyon tulad ng depression, post-traumatic stress disorder or PTSD, or attention deficit hyperactive disorder or ADHD ay maaaring magpataas sa iyong panganib ng alcohol use disorder. Ano-ano kaya ang mga komplikasyon ng kondisyong ito? Ang hangover at withdrawal ay dalawang issue na nakaapekto sa mga taong may disorder sa paggamit ng alak. Ngunit, ang alkohol ay isang chemical na carcinogen. Ang mabigat, pangmatagalang pangkonsumo ng inuming may alkohol ay magpapataas ng iyong panganib na magkaroon ng esophageal cancer. Ang iba pang mga potensyal na komplikasyon ay cardiomyopathy o paghina ng puso, hepatitis, alcohol poisoning, cerebellar degeneration o pagkasira ng neuron cells sa utak, cirrhosis of liver o pagkaroon ng mga peklat sa atay ng tao, delirium tremens o isang malubhang anyo ng alcohol withdrawal. Ito ay nagsasangkot ng biglaan at malubhang pagbabago sa mental o nervous system. Ako si Pulpo, 35 years old, at nakaroon ng pagkasira ng neurons cells sa utak. Hindi ako makagalaw ng maayos at palagi akong pagbalik-balik sa ospital dahil sa alak. Hindi ko mapigilan ang aking sarili na uminom ng alak kahit na may karamdaman na ako. Ano-ano ang mga paggamot para sa karamdaman sa paggamit ng alkohol? Ang paggamot ay depende sa sitwasyon kung malubha ang kondisyon. Maaaring magrekomenda ang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ng medikal na paggamot sa pasyente o rehabilitasyon sa tirahan. Ang iba pang mga paggamot ay behavioral treatment. Ang paggamot na ito ay nakatuon sa pagpapayo na nagbabago sa iyong pag-uugali sa pag-iinom. Maaari kang makipagtulungan sa mga addiction counselor o psychologist. Medikasyon. Inaprobahan ng US Food and Drug Administration ang naltrexone at acamprosate bilang paggamot sa sakit sa paggamit ng alkohol. Ang topiramate at gabapentin ay maaari ring bawasan ang pagnanasa ng ilang mga tao. Support groups, isang paraan upang kumonekta sa iba pa na nakaunawa sa iyong sitwasyon.
Ngayon, bawal na bang uminom ang makakalasing na inumin ang tao? Ayon sa pag-aaral, ang marapat na inumin ng isang lalaki ay hindi pwedeng sumobra sa 2 baso. At sa babae naman ay hindi pwedeng sumobra sa 1 baso sa bawat araw. Hindi masama uminom basta kaya itong kontrolin at uminom ng katamtaman lamang. Maraming salamat sa panonood.